Hi guys, I am Olive De Jesus and this is the Real Estate Bucket List. In this channel, we will learn about real estate as well as feature amazing properties that you can invest in or acquire. In this episode, you'll learn about appraisals. Bakit importante ipa-appraise ang property before ka bumili o bago ka magbenta? To help us answer this question, please welcome licensed real estate appraiser, member of the IPREA, the Institute of Philippine Real Estate Appraisers, and currently the Vice President for Internal Affairs of the NREA, the National Real Estate Association Metro Rizal Chapter, Mr. John Conrad Cruz. Welcome, Conrad. Hi, Ms. Olive. Thank you for having me po. So, unang tanong, ano ba ang appraisal? Well, ang appraisal po is a professional opinion of value. Ibig sabihin, meron po kami sinusunod na Philippine at International Valuation Standards po para malaman po kung magkano talaga ang property ng aming kliyente po. So, parang sinagot mo na rin, bakit importante magpa-appraise ng property? Dahil kailangan po nating malaman ang tamang presyo po ng mga property ng mga tao po na nagpapa-appraise. Ano-ano bang factors that affect the price of a property? Ang pinakauna po is location. Ibig sabihin po kung nasaan po yung property dahil doon din po malalaman kung ano pa po yung mga binibenta sa paligid na lugar. Kung ano po yung barangay niya, kung ano po yung kalsada. Ang isa pa pong mahalagang kailangan pong malaman ay yung utility po. Ano po ba yung gamit sa lupa? Ito po ba ay residential, agricultural, commercial, industrial, at pati po memorial or institutional. So ano pa yung, dalawang properties na sa isang kalye? Pareho lang ba presyo nun? Pwede pong maging magkaiba dahil meron po tayong kinoconsider na terrain or yung kung ano po yung pagiging, yung flatness po ba ng lupa, kung siya po ba ay mountainous, kung siya po ba ay sloping, ibig sabihin po, incline po siya paangat o incline po siya pababa o patag lang siya. Meron din po tayong kinoconsider na elevation. Mas mataas po ba siya sa kalsada? Mas mababa po ba siya sa kalsada? O pantay lang po sila dun sa kalsada? Ano ba yung ideal? Yung ideal po ma'am ay medyo pantay lang po o mas mataas lang po ng bahagya. Meron din po tayong kailangan i-consider na hugis ng lupa o yung tinatawag natin na shape sa English po. Yung shape po kasi meron po tayong mga lupa, ideally ang pinakamaganda po talaga is square or yung rectangular lang po na lupa dahil yun po yung pinakamadaling i-develop. I have to know, no? Kasi minsan, di ba, magkaiba yung gusto ng client na seller sa buyer tungkol sa presyo. How do you, by appraising the property, can you tell me more about that? Opo. May mga seller po kasi syempre, seller ka, gusto mo makuha yung pinakamataas na presyo na pwede po makuha doon sa property mo. And yung mga buyers po, kailangan po nilang makuha yung pinakamababa. Syempre gusto po nila. Ang appraisal po ang magsasabi kung ano po yung patas po sa kanilang dalawa. Yung hindi po malulugi yung seller at hindi naman po masyadong malaki babayaran yung buyer. Ano yung tinatawag na market value? Market value. Yung market value lang po kasi ginagamit natin sa appraisal. Magkano po yan kapag binenta na hindi po ini-impluwensya ng buyer at ng seller ang isa't isa. Yung sinasabi po na arm's length transaction. Hindi po sila close sa isa't isa, kaya po arm's length transaction. Ayun po. Pero isa lang pong klase ng appraisal yung tinatawag po natin ng market value. Meron po kasi tayong reproduction cost, meron po tayong sun value. Yung reproduction cost po, magkano po yung gusali kapag itatayo po natin ng bago. Yung sun value naman po, magkano po yung gusali na to kapag nakasama na po yung kanyang edad. Kasama rin din yung zonal value, di ba? Tama po yung Ms. Olive. So, kadalasan po sa appraisal, hindi po tayo pwedeng bumaba sa zonal value po. Kasi, yun po yung magiging isa sa tatlong posibleng basihan po ng pagbayad po ng buwis nung pag nabili na po yung property. So, isa pang napaka-importanting tanong, ito ang gusto malaman mga tao, magkano ba ang presyo ng services ng appraiser? Ayun nga po pala. Actually, kapag sa Metro Manila po or Rizal area lang po, no, land only po, pwede po tayo magsimula sa 15,000 pesos po. 2 gigs naman po siya. 2 gigs naman po siya. So, kapag nagkaroon na po ng building, ng other land improvements, pwede na, tsaka po tayo magdadagdag doon. Kasi kahit po swimming pool, kahit po fence at bakod, kahit po anong nakadikit dun sa lupa na permanent improvement po, na hindi na po naaalis, kahit po kubo yan, kahit po garden yan. Minsan nga po, ina-appraise po namin, Ms. Olive, kahit yung mga
plantasyon po. Mga plantation po. Pwede po natin bigyan ng value yan. Tapos, doon na lang po tayo magdadagdag. Thank you very much, Conrad, sa pagpapaunlak sa amin. Kung kayo po ay may mga bucket tungkol sa real estate, send us a message below. Ilalagay namin sa bucket na ito at aming sasagutin sa aming future episodes. In the meantime, tingnan niyo po itong duplex sa Project 4, Cubao. Starting your own family or maybe downsizing to a more manageable space. Check out this duplex in Project 4, Cubao. Yung property natin malapit sa Barangay Hall. Ito lang siya. Right here. Right here is the Kalanchaw Elementary School. Napakalapit, di ba? Walking distance lang from your house. So ito ang Malvar, andun ng school. Sa kabila, may kita niyo ang Barangay Hall. This is Bugalyon. Ito yung street kung nasaan yung property natin. Tingnan nyo, napaka-cozy ng neighborhood. Lahat magkakakilala dito. So very safe. Hindi mo kailangan ng gwardya. Kasi yung mga kapitbahay mo mismo magbabantay sa'yo at tutulungan ka kahit ano man ang mangyari. Sa kaliwa ko, merong events place, cute lang. And then sa kanan, may park. At ito lang ang property natin. Napaka-convenient, di ba? So, pasok tayo sa gate. Pagpasok nyo, you see, may parking space. Diba? And then, these are the 2 units. Kasi nga, duplex siya, 2 units. Yung isa, pwede mong tirahan. Yung isa, pwede sa parents mo, sa kapatid mo, or pwede mong parentahan. Gawin mong clinic. Ang dami pwedeng gawin, diba? Tara, pasok tayo. So, pagpasok natin, living room siya. Meron ng built-in na air conditioning unit here. Ito yung maluwag. Pwedeng dito ang dining room mo. Napakaluwag, di ba? Tingnan muna natin yung kitchen. May libre ng refrigerator to ha. Brand new. Metallic pa, di ba? Alam mong di pa nagagamit. Meron na rin tayong lutuan and arrange hood. At ito pa, yung sink, yung tubig dito, may grease trap na, meron pa siyang heater. Social, di ba? Tapos meron din dirty kitchen ditong nagaganap. Kung marami kang hugasan, kung may party, pasukin natin itong siya. May shower tayo dito na merong water heater and social ang ating salamin. LED siya, oh. Nag-iiba kulay, ah. Oh, di ba? Ika, punta tayo sa bedroom. So, ito ang bedroom. Meron na siyang window type aircon. At kung kulang pa aircon, meron pang nagaganap na hanging fan, di ba? Kasi, malay mo, sobra pa nainitan. Tapos, meron na silang closet. Yung closet na yan. So, if you are like in your 60s, tas ayaw mo na ng aakyat pa para pumunta sa room, perfect to sa'yo. Wala nang akyat-akyat, pasok na agad sa kwarto. That's 1 unit. May isa pang unit dahil duplex ka, di ba? Tara, tingnan natin isa pang unit. So don't miss the opportunity to own this cozy abode. Schedule a visit today.